How to pass a US driving test. Yan ang i-share ko ngayon guys pagkatapos ng intro. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Miss Gracia is here. Bago ko umpisahan ang video ito, gusto ko lang ipaalala na huwag kalimutan pindutin ang subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking YouTube channel. I welcome you all guys. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Pasensya guys, ngayon lang ako nakagawa ng content kasi simula nung nagkatrabaho ako ay palagi na akong busy at saka pagod. Mayroon naman akong 2 araw na holiday pero pag holiday ko late akong magising. Tapos paggising, iniisip ko na naman yung mga gawain sa bahay kagaya ng laundry, paglilinis, ganun. Kagaya ngayon, holiday ko. Yung mga labahin ko, nilagay ko na lang lahat sa washing machine. At inisip ko, sabay ko nga gumawa ng video ka ako. Kasi namiss ko kayong lahat guys. Hello! Mahigit 1 buwan na akong hindi nakapag-upload ng content guys. Pinagtsatsagaan ko na lang yung short videos, mas madaling gawin. Pero ngayon, napag-isipan kong pagsabayan ang paglalaba at paggawa ng content. Okay, let's get started. Ito ay based on my experience. Ang driving exam test guys ay madali lang. Basta isipin mo, tiwala ka sa sarili mo, huwag kabahan, confident, ganun lang guys. Akala ko nga hindi ako makapasa sa exam kasi pag nagre-review ako, walang pumapasok sa isip ko. At saka isa pa, takot akong magmaneho. Takot ako sa kalsada, lalo na pag mayroon kang kasalubong, ganun. Pero pag nandito ka sa US, talagang matuto kang magmaneho kasi hindi ka makapunta sa gusto mong puntahan. Mayroon namang passenger bus dito kaya lang malayo ang terminal. Mayroon din taxi o lift ang tawag dito pero magastos at mahal din ang pamasahe. Kaya kailangan kong matuto sa pagmamaneho. At ang driving test guys ay pwedeng walk-in, pwede rin may appointment. Pero ang walk-in ay after lunch. Ayan, alas 12 pa lang pumunta na kami sa DMV office. Pero pagdating namin doon, ang pila hanggang sa labas na ang init-init pa kaya umuwi na lang kami. Ayan, nandito na kami sa DMV office guys. Tingnan nyo yung pila. Ayan, hanggang sa labas at ang init pa. Ganon kahaba ng pila guys. Pero pagkalipas ng 2 araw, nag-appointment yung asawa ko. Pero hindi na dito sa lugar namin. Sa ibang bayan siya nakakuha ng ng appointment. 1 oras ang biyahe guys. Ayan guys, punta kami sa DMV office para mag-driving test ako. Ito naman, nagmamadali itong kasama ko. Hanapin ko pa yung sapatos ko. Sandali lang. Ikaw naman, hindi ka makapagantay. Walk-in kami kasi guys. Wala pa namang alauna. Ayan, bagay ba itong suot ko guys? Okay na to. Okay, tara na. Alis na tayo. See you later guys. Okay, bye-bye. Ay, tanghaling tapat guys ang alis namin. Alas 12 en punto. Ayan kasi walk-in kami, wala kaming appointment. Kaya alas 12 pa lang, paalis na kami dito sa bahay. Ito yung Jordan Lake guys. Ayan, nandito na kami guys. Karating na kami sa driving license office. Ayan, punta kami sa loob guys. See you later again guys.
Ayan, pagpasok namin sa loob guys, pinakita ng asawa ko yung schedule appointment. Tapos, nagantay lang kami ng ilang minuto guys, tinawag na yung number namin. Pero, ako na lang ang pumasok sa next counter. Inabot ko na yung passport ko, combo card, SSN ID. Tapos, nung na-encode na yung aking details guys, ay tinanong na yung kulay ng buhok ko, kulay ng mata. Tinanong pa niya kung gumagamit ako ng eyeglass. Ganun. Pagkatapos, nag-perma na ako. And then, the next step is vision test. Yung vision test guys ay madali lang. Mayroong machine, ano bang pangalan nito, nakalimutan ko na. Ilagay mo lang yung mukha mo doon, tapos pag nakapatong itong noo mo sa machine, iilaw yun. Sabihin mo lang kung anong makita mo sa loob. Example, kulay, number, alphabet, at saka road sign. Ayan, importante yung road sign guys. Pagkatapos ko sa vision test guys, ay pinapunta na ako sa computer kasi may 25 question na sasagutin ko doon. Pag makakuha ka ng 20 points, pasado ka. Pero pag may 6 kang mali o incorrect answer, failed ka. Ganon. Kagaya nito guys, magbigay ako ng sample. Dito lang ako nag-review guys. Dinownload ko yung app. Kagaya na ito, example. This is a question. This sign is used to warn drivers about. Anong sign yan guys? Ang answer dito ay road curves ahead. Okay, tingnan natin. Correct. Next. The maximum speed limit for interstate is blank miles per hour. The right answer is 70. Tingnan natin, okay? Correct. Next. Which of the following statement is true about BAC blood alcohol content? Ano sa palagay nyo guys? Ang sagot ko dyan ay letter A. Okay? Correct. Next. What does a slow-moving vehicle in flame look like? Anong palagay nyo dito guys? Anong answer nyo? Sa akin ay letter D. A triangle orange sign. Tingnan natin. Okay. Correct. Next. Yes, I passed my driving test. Ayan, nakita nyo guys. Muntik na akong na-fail. Kasi habang nag-exam ako, mixed emotion. Kaya ganyan ang nangyari. Pero okay na, at least pasado. Tapos bumalik ulit ako sa counter. Ay, thank you Lord, sabi ko sa babae. I passed my test. And then, sabi naman ng babae, congratulations. Wow! Tapos inabot yung niya ang aking temporary driving certificate, valid for 60 days. Akala ko nga hindi ako makapasa noon guys kasi hindi ko maisaulo ang pagre-review. But thank God, answer my prayers. Ito ay temporary driving license permit pa lang. Tapos yung driver's license is 10 to 15 days bago ko ma-receive. Ulitin ko guys. Ang requirements pala guys ay SSN ID at saka yung combo card, passport. Yun lang guys. Ang tip ko sa mga kababayan ko na nandito sa US na gustong kukuha ng driver's license ay i-download nyo yung app na DMV at pwede nyo ring i-search sa Google
ang DMV, tapos yung state kung saan kayo nakatira, at doon kayo mag-review guys. At ang isang tip ko pa ay memorize the road sign. Change lane, right turn, left turn, go to intersection, ganon. Ayan, yun lang ang may share ko ngayon guys. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutan i-like, subscribe, and hit the notification bell for more update. Hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye! Thank you for watching. Nagutom ako. Thank you. Palagi kaming kumakain dito guys kasi gusto ko ang luto nila dito. Ang sarap. At saka andito yung mga Asian food. Kaya gustong gusto kong kumain dito. Tingnan nyo yung ginawa kong pagkain ko guys. Beef stew with broccoli. Paborito ko yan. Kain na tayo guys. Nagutom na ako. Ito, gusto nyo? Banana Q. Masarap. Matagal na akong di nakatikim nito. Ay, ang sarap guys. Ayan, yummy yummy. Busog ang tummy. Magkano kaya ang babayaran namin?